Okay, sige mga kapatid, tawag dito, una-una magandang umaga po muli sa ating lahat, sa inyong lahat. And, na-miss ko kayo, na-miss kong magsalita ulit at, yun nga lang hindi ko kayo makita dito kasi hindi ko rin kayo marinig. So, hindi ko kayo so nagsasalita lang ako dito, kasama ko lang dito si Kuya J dahil siya yung nag-a-assist sa akin dito. So una-una nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil sa ganitong, technology, sa ganitong platform ay, bagamat ako'y naririto sa bahay ay puwede nating maibahagi rin ang salita ng Diyos diyaan sa inyo. And, I'm praying na sa mga darating na linggo ay kahit papaano ay, makarating na rin ako diyan sa ano sa ating bahay panambahan upang, makapag-fellowship din na tayo 'no, makasama ko muli kayo. Pero sa ngayon ay, dito muna ako and, papasalamat din ako kay Kuya Jess dahil sa mga oras na ako po ay, wala, siya po muna yung tumayong tagapagturo natin. At ngayon po ay, medyo ano tayo, alam ko pong nasa serye tayo ng, Santiago yung ginagawa niya, yung sinasabi niya, yung pinag-aaralan po natin. Medyo se-segue muna ulit tayo ay, tayo mapupunta muna sa, aklat ng Pilipos. So tapos na po natin yung ilang libro na yung natapos natin na pag-aaral sa libro ni Pablo, 3 na po. Yung libro ng Galacia, libro ng Colosas at saka libro ng Pilemon. So ngayon po ay nandito tayo sa Pilipos. So makita po natin ang title po ng ating pag-aaral, ang pag-aaralan po na natin ay ang Philippians chapter 1 verses 1 to 2. So ang title po nitong pag-aaralan natin ay Sulat ng Kagalakan. Dahil ito pong libro na 'to na sinulat ni Pablo ay tungkol po ito sa kagalakan. Kung makita po natin siguro tingnan po natin yung verses 1 and 2. Ayan. So meron pa ba hindi ko maririnig 'no kung meron magbabasa. So ang sabi diyan, mula kay Pablo kasama si Timoteo na kapwa ko lingkod ni Kristo Jesus sa mga hinirang ng Diyos na kay Kristo Jesus na nasa Pilipos, kasama ang mga tagapangasiwa at tagapaglingkod. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang nagmumula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Kristo. So sa English sabi doon, Paul and Timothy, a bondservant of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi, including the overseers and deacons. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. So, pagpalain po ng Panginoon ng kanyang salita. Tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos, pasalamat po kami sa umagang ito na patuloy na inyong ipinagkakaloob po sa amin at, salamat po sa inyong patuloy na katapatan at kagalakan po na inyong ibinubuhos din sa aming mga buhay. Salamat po sa biyaya and dadalangin po namin Panginoon maging sa iyong salita, nagpapasalamat kami dahil ito po ay buhay and dalangin namin na patuloy po na gabayan niyo po ang bawat isa sa'min upang maunawaan at maintindihan ang mga nakasaad po sa inyong salita at, aming pag-aaralan. Hiling po namin ang gabay ng banal na Espiritu upang kami po ay turuan sa umagang ito. Marami po salamat at patuloy na ikaw po maitaas maging sa aming pag-aaral ng iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ah, so bigyan mo natin ng introduction 'no, yung ating, pag-aaralan. So sabi diyan,
ang ating topic po ay sulat ng kagalakan. So ano ba yung kagalakan? Actually ang kagalakan at ang joy at ang happiness o ano ba sa Tagalog ng happiness, masaya, katuwaan. Ang joy naman ay kagalakan. Ito po ay magkaiba, 'no? Ang happiness po sabi diyan sa ating definition ay, kung makikita niyo sa ating slide, state of mind characterized by positive emotions, a state of purpose and a feeling of fulfillment, or it is an attitude of satisfaction or delight based upon some present circumstance. So ang happiness po o yung pagiging masayahin o masaya ka, ito po ay, nagbabase sa isang, event or circumstance or pagkakataon. Kumbaga pagka ikaw ay nabigyan ng bonus, o 'di ba masaya ka? 'Pag ika'y na-promote sa trabaho, o 'di ba ikaw ay masaya? Kapagka ikaw ay maganda ang naging result ng iyong grade nung o ikaw ay estudyante, pumasa ka, ikaw ay masaya. Kapagka ikaw ay negosyante, nakapagsara ka ng deal sa isang kliyente o sa isang supplier, ay ikaw ay masaya. So yan po ay depende sa sirkumstansya ng buhay, kaya mo nasasabing ikaw ay masaya. Ang joy po o ang kagalakan ay iba po yan. Ito po ay sabi diyan, it is a deep down confidence that all is well no matter what the circumstance, no matter what the difficulty, or no matter what the problem. Ibig sabihin nito, ito po ay nanggagaling sa panloob natin, sa espiritu natin na kahit na ano man ang mangyari sa atin, ano man ang paghihirap, ano man problema, ay hindi mo 'to inaalala. Hindi ka nagwo-worry. Hindi yung, may problema ako, baga ang saya-saya mo, 'di ba? Hindi naman gano'n, 'di ba? Para ka namang may saltik nun kapagka ganyan. Kumbaga, ang joy po ay hindi mo maipaliwanag na kahit na meron kang problema, kahit na bumagsak ka sa test, kahit na hindi ka merong mas na-promote sa'yo, may nauna sa'yo ma-promote sa trabaho, kahit na hindi ma-close yung business deal mo, ay parang wala lang, chill ka lang. Yun, hindi mo siya inaalala. Yun po ang pinagkaiba. Sa ang happiness po at ang joy ay magkaiba. So sabi diyan, happiness is related to chance and joy is related to circumstance. So ang happiness po ay ano, yun nga, ito ay, napapaloob kapag ikaw nangyayari 'to kapagka merong sitwasyon na maganda. Pero ang kagalakan, ang joy po ay nanggagaling po ito sa Diyos. So makita po natin na ang, verb verb na to rejoice ay makita po natin yan sa New Testament ng 74 na beses siyang binanggit. At yung joy o noun na joy, ano ba sa Tagalog ng noun? Pangalan. Yung joy, yung salitang joy sa New Testament ay makikita po natin ginamit po yan ng Panginoon o sinulat po yan, makita mo natin yung salitang yan, 59 times sa New Testament. So ano ba ang definition ng joy? So meron po tayong didiscuss dito na statement. Mahaba po itong statement na 'to, ito po yung ibig sabihin ng joy. So uunti-untiin natin,
Chachap-chapin natin yung definition ng joy, theologically. So, ano yung katuruan ng Panginoon tungkol sa kagalakan? So, puputol-putulin natin. So, una po diyan, joy is a gift from God. So, ang joy po ay isang regalo. Regalo po ito nanggagaling sa Panginoon. So, makita po natin yan sa Psalms chapter 4 verse 7 to 8. Sabi diyan, "You have put more joy in my heart than they have when their grain and wine abound. In peace I will both lie down and sleep, for you alone, O Lord, make me dwell in safety." So, ang sabi po diyan ay "You have put more joy in my heart." So, ang kagalakan ay nanggaling sa Diyos na inilagay po sa ating mga puso. Ang Diyos ang pinagmumulan ng kagalakan. Yan po. So, yun joy is a gift from God. Ito po ay regalo ng Panginoon. So, dadagdagan po natin yung statement na yun. Joy is a gift from God to those who believe the gospel. So, ang kagalakan ay isang regalo ng Panginoon sa mga mananampalataya. Sa mga mananampalataya. So, siguro naman lahat tayo mananampalataya, Lahat tayo ay naniniwala sa ebanghelyo. Ano ba yung ebanghelyo? Ano ba yung gospel? Hindi ko kayo nakikita kaya ako na lang din nasasagot. So ang gospel po ay yung patungkol sa ating Panginoong Hesus na siya po ay Diyos, siya ay nagkatawang tao, nabuhay siya rito sa lupa, siya po ay ipinako, namatay, nilibing at muling nabuhay at babalik ulit. Yan po yung ebanghelyo. Kaya sabi sa Luke chapter 2 verses 10 and 11, "And the angel said unto them, Fear not, for I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born to this day the city of David a Savior, which is Jesus Christ the Lord." So yun po yun. The joy is a gift from God to those who believe the gospel. So the gospel, ang dinadala po ng ebanghelyo ay kagalakan sa sangkatauhan. The gospel brings joy to human heart. Dinala ng ebanghelyo ang kagalakang iyon sa puso ng tao nung ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. So yan po yung karugtong nung unang statement na the joy is a gift from God to those who believe the gospel. So dagdagan po ulit natin yan. Joy is a gift from God to those who believe the gospel, being produced in them by the Holy Spirit. Yan, makikita nyo yan sa baba, Joy is a gift from God to those who believe the gospel, being produced in them by the Holy Spirit. So, ang kagalakan po ay regalo nanggagaling sa Diyos sa mga taong naniniwala sa ebanghelyo na ang banal na espiritu ang siyang nagbibigay noon. So makita po natin yan sa Romans chapter 14 verse 7. So ano sabi doon? "For the kingdom of God is not only meat and drink, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost." So makita rin po natin sa Galatians chapter 5, di ba? Verses 22 to 23, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace,
patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. So ibig sabihin po niya na ang naninirahan sa atin na ang Espiritu Santo ay nagdudulot sa puso ng katwiran, kapayapaan, kagalakan. So makita po natin na ang kagalakan ay nanggagaling sa loob natin, kaloob-loobang espiritu na ito po ay pinoproduce ng banal na espiritu. So ayan po, joy is a gift from God to those who believe the gospel being produced in them by the Holy Spirit. So makita niya may ... o dadagdagan pa natin yan, yung statement na yan. Joy is a gift from God to those who believe the gospel being produced in them by the Holy Spirit as believer receives and obeys the word. So ang kagalakan po ay regalo ng Panginoon sa mga mananampalataya sa mga tao na naniniwala at nananampalataya sa ebanghelyo na siyang nanggagaling sa banal na espiritu, at kapagka ika'y isang Kristiyano ay nare-receive mo ang banal na espiritu at ang salita ng Diyos, ito ay iyong susundin. Sabi diyan sa slide natin, kapag natanggap mo na ang salitang ito at inilipat ang salitang ito, nararanasan mo ang buong kagalakan. So kapag natanggap mo na ang salita ng Diyos, naniwala ka, pinapalatayaan mo yung salita ng Diyos. 'Di ba sabi nga doon sa John chapter 1, 'di ba, and the word became flesh. And the word became flesh and dwelt among us. Kapag naniwala ka sa ebanghelyo, ikaw ay magagalak. Magkakaroon ka ng kagalakan. Mababago yung, iba kung minsan may mga nagte-testify na hindi ko alam mula nung na-born again ako, nung natanggap ko yung narinig ko yung salita ng Diyos, yung gospel, naintindihan ko kung anong ginawa ni Jesus sa krus, kung anong ginawa niya para sa akin. Di ko maipaliwanag yung kagalakan na parang gusto ko na laging umattend, gusto ko laging merong fellowship, gusto kong umattend ng Bible study, gusto kong magbasa ng Biblia. Diba? Kayo ba naranasan niyo yun? Na ganyan? Na nung born again ka, nagbago yung pakiramdam mo, nagbago yung basta meron kang kakaibang nangyari sa life mo na gusto mong gusto mo nang maka-attend, gusto mong makilalang ibang mga kapatiran, ibang mga believers, gusto mong magpalago. Yan yun, yan ang joy na nanggagaling sa puso, deep inside. Hindi po yan yung dahil masaya ka. Na born again ka kasi masaya ka na dahil na born again ka. Hindi po. Iba po nga, sabi ko nga, 'di ba, yung saya, masaya ka dahil na born again ka, pero yung joy gusto mo pang gusto mo magpalago, na nanggagaling yun sa kaloob-looban natin. So ang sabi diyan sa Jeremiah 15:6, "Thy words were found and I did eat them, and thy word was in me, the joy and rejoicing of my heart." 'Di ba? So yung salita ng Diyos, kapagka ito ay ating binabasa, tayo ay pinapakain natin yung ating espiritu. So hindi lang yung ating physical na katawan ang kailangang kumain, pati yung ating espiritu kailangan natin pakainin sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. At kapagka ito ay binabasa natin, ang puso natin ay nagagalak, ang ating espiritu ay nabubusog. Kaya sabi rin sa 1 John 1:4, "These things I write to you so that your joy may be
full para tayo ay mapuno yung ating kagalakan. Kaya yun po yung ibig sabihin niyan. Joy is a gift from God to those who believe the gospel being produced in them by the Holy Spirit as the believer receives and obeys the word. So dagdagan pa natin yan. Joy is a gift from God to those who believe the gospel being produced in them by the Holy Spirit as they believe and receive the word and apply it. And it is mixed with trials. Yan po ang ano diyan, yan po ang pinagkaiba ng happiness at ng joy. Yung happiness, pagka bumagsak ka sa exam, di ka na-promote, di ka dagdagdagan ng sahod, 'di ba? Hindi mo na-close yung business deal na ito, hindi ka masaya, malungkot ka, 'di ba? Pero ito, pagka meron kang joy, ayun nga sabi ko nga kanina, chill ka lang, hindi ka nagwo-worry kasi alam mong kumbaga meron pang ibang gagawin ang Diyos 'di ba sa buhay natin. 'Pag tayo ay dumadaan sa pagsubok, kaya nga meron trial. So ang joy mararanasan mo yan kapagka ikaw ay dumaranas ng pagsubok. Kasi kasama yan, kasama po sa buhay yan. Hindi mo mararanasan ang realidad ng tunay na kagalakan kung ikaw ay hindi daranas ng pagsubok, 'di ba? Di ka hindi mo mararanasan ang realidad ng tunay na kagalakan kung hindi mo mararanasan o kung hindi ka dadanas ng pagsubok. So makita po natin yan sa 1 Thessalonians chapter 6. Ano ang sabi diyan? You also became imitators of us of the Lord, having received the word in much tribulation with the joy of the Holy Spirit. Kapagka mga kapatid, kapagka ang banal na espiritu ay nasa iyo, sabi ko nga 'di ba, once na ma-born again ka, you are baptized by the Holy Spirit. So yung prutas ng banal na espiritu, yung fruit of the Holy Spirit ay nasa atin na o nasa iyo na. Yung love, joy, kasama yon joy, 'di ba? Peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So kahit na meron kang dumaranas ka ng tribulation o paghihirap, pagsubok sa buhay, ay meron ka pa ring joy, yung hindi ka nga nagwo-worry, 'di ba? Ako naranasan ko 'yan, eh. Kasi hindi mo maiiwasan talaga mga kapatid, tao lang tayo, made-depress tayo, 'di ba? Lalo sa'kin maraming nangyari sa'kin. 'Di ba naputulan ako ng isang daliri, o ngayon dalawa na. So, hanggang ngayon nagpapagaling pa ako. Naoperahan ako sa aking braso. Meron akong dito sa aking leeg ngayon, ayan oh, meron akong catheter sa leeg. So, marami akong naranasan, nagda-dialysis pa ako. So, made-depress ka talaga, 'di ba? Pero yun nga, sabi ko nga, sa pagbabasa po natin ng salita ng Diyos at sa prayers po ng mga kapatiran at sa ating kumbaga pananampalataya po ay napapalitan po yung ating depression ng kagalakan kasi po ang banal na espiritu ay nasa atin. Hindi na po natin 'to wino-worry. Kaya po ngayon ng ano ko nga, sabi ng Panginoon 'di ba sa salita niya, "Do not worry about tomorrow, for tomorrow about itself, or will worry about itself." Sabi yan sa Matthew. Kaya kumbaga, tayo po ay 'wag natin i-worry yung bukas. Hayaan po natin kung ano yung meron ngayon, tayo po ay magpasalamat at hayaan po natin na 'tong araw na 'to ay ang Panginoon ang siyang maluwalhati sa atin. May problema ka man, dumaranas ka man sa pagsubok, may mga struggles ka man sa buhay o wala, ay let us do yung day to day basis. Kasi po mga kapatid, di naman po talaga natin alam kung hanggang kailan tayo dito, 'di ba?
Walang nakakaalam sa atin kung kailan tayo mabubuhay, hanggang kailan. Kaya why not live it as a day-to-day basis na sa buhay mo ngayon ay isipin mo na ito na yung last mo. So ibigay mo na sa Panginoon, 'di ba? Tayo ay maglingkod. Ang pagbabahagi po ng salita ng Diyos ay naglilingkod sa paglilingkod po sa Panginoon. Kaya I encourage po everyone na try to to share. Kasi yun lang po ang kailangan nating gawin, eh. Tayo ay kailangan lang magbahagi. Ibahagi lang po natin ang ebanghelyo, 'di ba? That Christ, ano ba yung ebanghelyo? Christ has yung kanina sinabi ko, Jesus is God, He died, He rose again from the dead. 'Di ba? He was crucified, died, buried, and rose again from the dead. Kaya ano pa, tawag dun, tayo ay patuloy po na magbahagi. Ayun din, sabi rin po sa James chapter 1, 'di ba? Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials. Binanggit po yan ni Kuya Jess nung pinag-aralan po natin yung James chapter 1. No, sa lahat po ng kapag tayo po ay dumaranas ng mga hamon sa buhay, consider it all joy, sabi diyan. So ayan po joy is a gift from God to those who believe the gospel being produced in them by the Holy Spirit as the believers believe and receive the word and apply it, and it is mixed with trials. So meron po talagang pagsubok yan. So dagdagan ulit natin. Joy is a gift from God to those who believe the gospel being produced in them by the Holy Spirit as they receive and obey the word, mixed with trials, and set their hope on His future glory. So sabi diyon, tayo ay magtiis ngayon na may kagalakan sapagkat alam natin na ang kagalakan na darating. Ano ba yung darating na kagalakan? Yung magkaroon na tayo ng glorified body. Yung ma-meet na natin ang Panginoong Hesus. Yung tayo ay mapunta na sa new heaven and earth, New Jerusalem. Kasi ito pong mundo natin ngayon ay yan, pabagsak na po yan ng pabagsak, palala ng palala, pasama ng pasama. Huwag na po tayo umasa na bubuti pa ang ating mundo. Kasi po, papalitan po ito ng Diyos, no? Doon sa mga pinababasa ko yung Romans, doon natin makikita na maski yung mga kinrate ng God ngayon, yan, yung mga puno, yung mga halaman, iba, yung kalangitan, lahat po yan ay nagtitiis lang din kasi inaantay nila din yung future glory ng gagawin ng Diyos na papalitan lahat yan, papalitan lahat tayo, pati yung ating katawan. Kaya sabi sa Romans chapter 12 verse 12, rejoicing in hope, persevering in tribulation, devoted to prayer. Ito po yung ating inaasahan na mababago po tayo. Itong katawan natin ay mawawala, papalitan po ito. Lahat tayo mamamatay. Pero hindi po kamatayan ang katapusan natin. Ito pa lang po ang simula. Kasi pag napalitan na po ng glorified body yung ating katawan, forever and ever na po tayong mabubuhay. Kasi si Jesus ay gano'n na nangyari sa kanya. So sa mga believers, sa ating mananampalataya, gano'n din ang mangyayari sa atin. Kaya tayo po ay magtiis ngayon sapagkat alam natin ang inaasahan po natin ay may kagalakan na permanente na eternity. So sabi rin sa Jude 24, now to Him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of His glory blameless with great joy. So makita natin marami, no? Sabi nga,
Maraming, ilang beses binanggit 'yan, 59 times na binanggit yang salitang joy sa New Testament. So ayan po yung kumpletong statement o ah, kumpletong kahulugan ng kagalakan spiritually o biblically. Joy is a gift from God to those who believe the gospel, being produced in them by the Holy Spirit as they receive and obey the word, mixed with trials and set their hope on His future glory. So theologically, yan po yung meaning ng joy. So dako na pa tayo sa verse 1. So ang verse 1 po, sabi doon, Paul and Timothy, bond servants of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi, including the overseers and deacons. So ito po ay tungkol sa bondservants, sa saints. Bondservants and saints. So si Pablo, kilala na natin siya. Siya ay isang apostol, siya yung two-thirds of the New Testament, siya po ang sumulat. Ilan yung sinulat niyang liham? 13. 13, ilan yun? 13. 13 yung sinulat niyang liham. At siya po ay isang convert. Nung nakakilala siya sa Panginoon ay sa Damascus, 'di ba? Nung papunta siya nasa Damascus Road siya, nagpakita ang Diyos sa kanya, yun yung siya, nabulag. So doon siya naging Kristiyano. Siya ay isang Kristiyano na yung siya ay isang tao na siyang umusig sa simbahan, 'di ba? Sabi nga kasi doon meron kasi sa Philippians kasi sa Pilipos, talagang inano siya talaga diyan, yung kinutya siya, maraming mga nanira sa kanya. Kaya sabi niya kung ang pagbabasehan lang natin ay mga credentials o yung kung ano siya, dati, ay sinabi niya yun sa Philippians chapter 3 eh. Yung although I myself might have confidence even in the flesh, if anyone else has in mind to put confidence in the flesh, I far more. Diba? Sabi doon, circumcised in the 8th day of the nation of Israel, tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee, as to zeal, a persecutor of the church, as to righteousness which is in the law, found blameless. Pero sabi niya sa verse 7, so marami siyang achievement, no? Marami siyang pwedeng ipagmalaki. Pero ang sabi niya sa verse 7, whatever things were gained to me, those things I have counted a loss for the sake of Christ. So, hindi niya pinahalagahan yun. Sabi niya, pinapahalagan ko noon ang lahat ng ito, ngunit ngayon itinuring ko na itong walang halaga dahil kay Kristo. So wala po talaga tayong pwedeng maipagmalaki, no? Pagdating nga natin sa langit, di natin pwedeng ipagmalaki na ako po ay naglingkod sa inyo, Lord. Ako po ay ganito ang ginawa ko, nagbabasa ako ng Biblia. Wala po tayong po ako lagi ng gawain, ng Bible study. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Diyos. Kasi mismo si Pablo, 'di ba? Marami siyang pwedeng ipagmalaki pero sabi niya, ngunit itinuring niyang walang halaga lahat ng mga bagay na 'yan dahil kay Kristo. Kasi ano pinakita niya diyan, yung pagiging mapagpakumbaba. So yun po ang isang characteristics ni Pablo na maging sabi niya ay gano'n din po sa atin bilang mga Kristiyano ay manatili po tayong mapagpakumbaba.
Okay, ngayon si ano naman, si Timothy. Ano naman ang tungkol kay Timothy? Siya ay ano, anak ni Pablo through faith sa pananampalataya. Siya po ay isang pastor at siya po ay madalas kasama ni Pablo sa mga missionary journey niya. Kasi tini-train po niya si ano, si Timothy. At ano, siya po ay isang mensahero at yung kanyang soul yung kanyang spirit 'no, yun nga mapagkumbaba. Ngayon kung makikita natin 'no sa verse 1, Paul and Timothy, bondservant of Christ Jesus. Bakit sinama ni Pablo si Timothy diyan sa sulat na 'yan? Kasi po, ibig sabihin ba kapwa co-author niya si Timothy diyan sa pagsulat ng Philippians o Pilipos, hindi po. Kaya po siya isinama ni Pablo dahil ayan po, oh, makita po natin sa ating, slide, kilala siya ng mga taga-Pilipos. Kilala po kasi ng mga taga-Philippians si Timothy. Kasi nga kasama nga lagi ni Paul, eh. So 'pag nagpunta yan si Pablo sa Pilipos, ay nakilala rin nila si Timoteo. So hindi co-author si Timothy sa pagsulat ng Pilipos. Kaya lang siya isinama diyan kasi nga kilala siya. Tapos ano pa, ipapadala si Timoteo, nais niyang matanggap ni Timoteo ang pinakamahusay na pagtanggap. Nagbilin si Pablo, "O 'pag pinadala ko si Timoteo diyan ay, tanggapin niyo siya." Marugod niyo siyang tanggapin o mainit niyo siyang tanggapin. Pangatlo, kaya sinama ni Pablo si Timothy sa kanyang sulat ay maaaring si Timoteo ay sekretarya ni Pablo. Habang siya ay kumbaga dinidikta niya, "O ito ang isulat mo Timothy, ito yung liham, ito yung sabihin mo." So nagdi-dictate si Pablo, si Timothy yung nagsusulat. Bakit? Kasi nga 'di ba meron nga pong problema si Pablo sa kanyang ano, sa kanyang mata. Kung matatandaan niyo yung Galatia, 'di ba sinabi niya dun meron siyang problema sa mata kaya nga ang sulat niya, malalaki. Kasi nga hindi niya makita. So, para makatipid siguro sa papel, tsaka para hindi na siya mahirapan, meron siyang sekretarya. So, isa 'yan si Timothy. Kasi so mababasa niyo yung Romans chapter 16, si Tertius sinabi rin niya dun, "I Tertius," na siya yung nagsulat. Pero si Pablo yung nagdidikta sa kanya. So 'yan, 'yan po 'yun, 'yan yung po reason bakit kasama si Timothy. Ngayon, yung bondservant, yung salitang bondservant, ano ba ang ibig sabihin niyan? Ang bondservants po ito po ay sa Grego po ay salitang doulos. Ayan, doulos makikita niyo diyan, Greek word po yung bondservant, doulos. So sabi diyan, ang terminong doulos ay nagbibigay ng idea ng pagmamay-ari, katapatan, pagtitiwala, pagpapasakop, katapatan. Lahat ng inaakala nating ipaparating ng isang bond slave. So ang doulos po ay isang servant. Iyan po ang pinakamaiksing definisyon. Bond servant. Servant siya, tayo'y tagapaglingkod. Kung makikita po natin, iba po ang kultura noon kapagka sinabing slave, 'pag sinabing alipin. Kasi dati kapagka sinabi mong bondservant or doulos o slave, meron kasing slave na after 50 years yung jubilee po sa Israel ay, pinapalaya po ang mga alipin after 50 years kasi meron silang tinatawag na jubilee.
Ngayon ang isang bondservant o isang, alipin na dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang master, sa kanyang amo, gusto niyang manilbihan ng panghabang buhay. Ayaw na niyang umuwi sa kanila, gusto niyang manilbihan. Diyan po nakuha yung salitang dulos, yung for life na ikaw ay maninilbihan sa iyong master. Alam mo yung ginagawa po sa dulos, para malaman na ikaw ay isang dulos o bondservant for life, binubutas po yung tenga, binubutas. Nung araw wala namang ear piercing, eh. So ang ginagawa nilalagyan po yan ng tali, lalagyan ng panghulmahan yung tali, tapos i-aano yan sa pinto, yung 'pag sinara mo yung pinto, 'di ba ang sakit nun 'no? Ang sakit, mabubutas yung earlobe mo, yung tenga mabubutas. Ngayon nga meron akong nakikita diyan, meron ako isa na sa tricycle, yung driver ng tricycle, ang laki oh, dito oh, laki. Tinanong ko, paano yan lumaki? Una pala yan maliit lang daw. Tapos habang tumatagal pinapalitan yung bilog na sukat hanggang sa ma-stretch yung yung earlobe mo, yung dulo nun sa may tenga, hanggang sa ma-stretch yan. Pero sabi niya masakit daw talaga, hindi ka makakatulog. Yun, meron pa tayong mga anesthesia ngayon 'di ba mga kapatid? Dati wala yan, eh. Mas matindi siguro ang sakit niyan, pero tinitiis yun nung taong yun, nung bondservant kasi nga mahal niya ang kanyang amo. Gusto niyang manirbihan for life. Ngayon ano naman ang kapalit nun kapagka ikaw ay ang isang alipin ay nanilbihan ng for life sa kanyang amo? Ang kapalit nun mga kapatid ay yung amo po ang magpo-provide lahat ng pangangailangan ng alipin na yun. Magkasakit man siya o kumain man siya, damit niya, lahat ang ano po, amo po niya yung magpo-provide. So tayo bilang mga lingkod ng Diyos, kung tayo po ay dulos 'no, servant po tayo ng Panginoon. Tayo ay naglilingkod sa kanya for life. And ang Lord po, ang Diyos po ang bahala rin mag-supply, mag-sustain po sa atin. Mag-supply po ng mga pangangailangan natin. Siya po ang bahala sa atin. Kasi yan po yun nga, yung tayo ay nagpapasakop ng buo. So lahat tiwala natin, katapatan natin ay binibigay po natin sa ating Panginoon. So ganun din po ang bondservant. 'No, so yun po ang ibig sabihin ng bondservant nung time na yun, dulos. So, lingkod ng Panginoon for life. O paano naman natin i-de-define yung saint, 'di ba? Yung saint, ano ba yung sabi dun sa verse yung pinakauna, yung text natin, ang sabi diyan 'no, "To all the saints," sa mga hinirang ng Panginoon, saint. O how do you define a saint? So yung saint mga kapatid, hindi po ito yung isang santo, yung santo na nakikita natin sa yung mga rebulto o kaya yung mga nakalagay diyan sa mga nakasabit sa mga dingding o kaya yung pinagdadasalan natin nung araw nung tayo ay nasa relihiyom pa, 'di ba? 'Di ba sinasabi natin saint ganito, ang Pilipino nga merong santo 'di ba, sino ba santo ng Pilipino? Si Lorenzo Ruiz. Hindi ito yung santo pong sinasabi diyan ay hindi yun yung, kinanonize ng Vatican para
maging saint. Lahat po tayo, lahat po ng mananampalataya ay saint. Sabi diyan, we have been made holy by Christ's salvation. We have been made righteous. We have been given the life of God. Ang ibig sabihin po ng saint ay separate, unique, different from the rest of the world. So tayo po ay kakaiba. Kaya kapag ikaw po ang tawag sa'yo, santo. Andiyan ba si Nestor? Andiyan si Nestor. Nestor, ikaw ay santo. Diba? Pero wag ka magpapatawag ng Santo Nestor, ha? Magpapatawag Santo Nestor. So, paano ba nabuo ang Philippian Church? Paano siya ipinanganak? So, makita po natin yan sa Acts chapter 16. Yan. Meron po isang buong ano dyan isang buong kwento kung paano nabuo yan. Kasi, yan po ang sabi diyan ay ayan ba mismo yan? Excerpt lang po yan. Yan po, yan kasi yung ano, yung makikita nyo dyan, yan yung pinaka, ano bang excerpt sa Tagalog? Bahagi. Pero yung buong chapter 16 po yan. Kasi, dyan sa chapter 16 na yan, dyan po nabuhay ang Philippian Church. Kasi meron pong ano dyan sinabi po na banal na espiritu kasi kay Pablo. Si Pablo kasi, marami siyang mga pinuntahan na mga lugar. Ngayon, meron siyang mga gusto puntahan na lugar, pero sabi ng banal na espiritu, hindi, wag kang pumunta dyan. So hanggang sa nakarating na siya sa pinaka-edge ng, ng dulo. Kumbaga dito sa lawag, nasa pagudpud ka na. Nando ka na sa dulo. Bangin na yung makikita mo, wala ka nang pwedeng puntahan. So sabi ni Pablo, Lord, saan ako pupunta? So ang ginawa niya, natulog siya. Ngayon meron siyang nakitang vision sa kanyang pagtulog na may nangangailangan ng tulong. Kaya yung pala, nais ng Panginoon na yung salita ng Diyos ay makarating sa Europa. Sa Europa. Kaya yung Philippians, nasa Europa po yan. Kaya ang ginawa niya ay nagpunta po siya doon. Ngayon meron siya na-meet na isang kapatid. Pangalan niya ay Lydia. Babae po yan, Hudyo, pero wala po kasing doon, wala po kasing sinagog. Yun nga po ang maganda dyan sa Book of Philippians o sa lugar ng Pilipos, kaya wala pong, anong tawag natin sa mga Judaizer? Doon sa mga Galacia noon, di ba? Yung mga asungot, walang mga Judaizer dyan. Kasi bakit? Wala po kasing sinagog. Kaya hindi nila ma-apply yung kanilang mga kultura. Ngayon, para po makabuo ng isang sinagog, kailangan merong 10 tao na lalaki para mabuo. Parang Bible study, magkaroon ka lang ng 5 tao, babae o lalaki, pwede ka nang magkaroon ng isang Bible study, kahit 3 lang. Pwede ka nang magkaroon ng Bible study. Diyan po, para magkaroon ng isang sinagog, kailangan may 10 mga lalaki na Hudyo. Kaso po, itong si Lydia, hindi po siya lalaki na Hudyo. Babae siya. So, ang ginagawa po nila, since wala pong sinagog sa Pilipos o sa Philippi, ang ginagawa nila, pumupunta sila sa riverside o dun sa beach o dun lang sa beach lang. Pupunta lang sila ron at ano ginagawa nila? Sila po ay umiiyak. Umiiyak lang. Kasi nga, sa Old Testament kasi, yun ang merong meron kasi sa Old Testament,
merong utos ng Panginoon na ganyan, na kapagka ganito walang lugar na panambahan sa inyo, dito kayo pumunta at manangis. Yan po yung ginagawa ng mga Hudyo kapagka walang synagogue. So, kahit nung panahon nila Pablo ay ganyan po. Kaya ang ginagawa nila na-meet ni Paul yun, napunta rin siya dun kasi nga wala namang synagogue sa Pilipos, sa Philippi, nakilala niya si Lydia. So, pinaliwanagan niya ng word of God, nag-share siya, naniwala siya, 'di ba? Pagkatapos, 'di ba, do sa Acts chapter 16 nandun din yung gwardiya. Yung makita natin na nakulong si Pablo at saka si Silas, habang kumakanta sila ay biglang nayanig yung kulungan. Tapos yung gwardiya akala niya tatakas na yung mga preso, magpapakamatay. Pero sabi nung gwardiya, sabi ni Pablo, "Wag kang magpakamatay, nandito lahat kami." Ngayon, sabi nung gwardiya sa kanya, "Papaano po ba ako para maligtas?" Ngayon kung tatanungin niyo bakit niya naitanong yun, siguro naririnig niyang nagpi-preach si Pablo nung nasa preso, nung nakakulong. Naririnig din niyang kumakanta. Kaya nagtanong siya, "Papaano ba ako maliligtas?" Pero sabi dun 'di ba, "Believe in the Lord Jesus Christ," sabi sa Acts 16:31, "Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household." Kaya ang ginawa niya, shinare nila yang gospel. So hindi lang basta tayo maniniwala 'no, hindi yun ang basehan. Maniwala ka, pero ano ba yung pinaniniwalaan mo? Yun yung tanong. So sila gano'n. So nung naniwala sila, shinare sila ni Pablo tsaka ni Silas, nagpabautismo sila, nagkaroon na ng Bible study sila, nakilala nila si Lydia. Kasi po yung bahay ni Lydia, pinagamit niya po yun para sa gawain. Sabi niya kay Pablo, "Kung mamarapatin niyo na ano, puwede kayo dito magsimula ng gawain." So, yung bahay ni Lydia sa Philippi, pinagamit niya. So, nakilala niya yung gwardiya, tsaka yung pamilya niya. Nakilala rin nila yung babae na sa Acts chapter 16 kasi nandun din yan yung meron diyan yung demon possessed na babae, na ano yung nagsasabi na, "Ito mga alagad 'to ng Diyos," ganyan, ganyan. O 'di ba sa nairita si Pablo, pinalayas niya yung masamang espiritu na yun dun sa babae. So yung babae na yun, na-deliver yun, na born again din yun. So ilan na sila sa Pilipos na mananampalataya. Hindi natin alam kung ilan yung sambahayan nung gwardiya, 'di ba? So, marami na sila. Kaya yung bahay ni Lydia, pinagamit niya yun sa gawain hanggang sa lumago na lumago na lumago. Hanggang sa makalipas ng 10 taon, lumaki po yung gawain sa Philippians, sa Pilipos. Kaya nga, yun yung ano, ah, yun yung panahon na nag-ano na, nag-grow na yung gawain sa Philippians. Pero wala pa rin pong synagogue dun. Although nagsabi si Pablo nangaral siya ng mga warning, mga babala, mga encouragement, exhortation, pero wala po siyang sinabing mga ano diyan, yung tawag dito, yung hindi po niya pinagalitan yung mga taga Pilipos. Kasi nga wala namang mga Judaizer dun para magsabi ng mga maling katuruan. Hindi katulad sa Kolosas, ang sinasabi ng mga tao dun 'di ba, hindi sapat si Jesus. Kailangan may iba pa, mga anghel, 'di ba, mga kung ano-anong mga bagay, mga ibon, kung sino-sino yung puwede pang sambahin bukod kay Jesus. Sa mga taga-Galacia naman, kailangan yung ano, sundin ang mga batas, ang mga law.
batas ni Moises para kayo maging ganap yung kaligtasan niyo. So hindi lang basta si Jesus, 'di ba? Kasi nga merong mga ano doon synagogue. Hindi katulad dito, wala. Kaya walang masyadong rebuke si Pablo dito sa ano na 'to, sa lugar na ito, sa mga taga Pilipos. So sa verse 2 sabi doon, "Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ." Ano lang naman 'to, isang greeting lang, salutation. Kasi madalas yan sinasabi, grace, charis, peace, erin. Ang Hebrew po niyang peace ay shalom. Mga gusto lang sabihin ni Pablo diyan, I wish you grace, I wish you peace. Grace is a gift of God. Peace is the result. 'Di ba kung yung biyaya, Ephesians chapter 2, 'di ba? Grace is ano, we have been saved for is by grace we have been saved. It is the gift of God. So ang grace ay gift of God, regalo to ng Panginoon, ang peace yung resulta. Kasi dati po tayo po ay kaaway ng Diyos, sabi sa Romans. Pero ngayon, dahil tayo na born again na, we have made peace with God. Tayo po ay naging ano na, tayo ang nagkaroon na ng kapayapaan, hindi na galit ang Diyos sa atin. Yan po yung resulta ng biyaya. So dahil sa biyaya, tayo ay nagkaroon ng kapayapaan. So yan po lang yung ibig sabihin yan. Common greeting po yan. Yan, sinabi po yan ni Pablo sa mga verses na yan, no? Romans 1, yan, makita yan, dami yan, no? So halos sa lahat ng mga libro niya, sinasabi niya yung greetings na yan, grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. So tama, paulit-ulit lang, di ba? So sinabi niya yan. So in summary, makita po natin sa chapter 1, people have disappointed him. Kumbaga, na-disappoint siya, pero ano, siya ay nagsasaya pa rin. Hindi niya inaalala yon. Kasi mga kapatid, ang mga taga-Pilipos po, kaya niya siya sumulat diyan kasi nalulungkot sila, nag-aalala sila kasi nga si Paul ay nakakulong. Kasi nga nasa Roma siya, di ba? Pero ang sabi niya, huwag kayong mag-alala mga taga-Pilipos. Kahit na ganito ang sitwasyon ko, ako ay nagagalak. Kaya sa chapter 1, yan po na although na-disappoint siya kasi marami pong mga issue din ng church po doon kahit na walang synagogue doon, may mga issues doon, mga hindi nagkakasundo, ng mga kapatiran, 'di ba? Wala pong perfect church, mga kapatid. Kahit saan kayo pumunta, kahit lumipat pa kayo ng church, wala pong perfect church. Bakit? Kasi po nandun tayo. Nandun ka. Wala pong perpekto sa atin. Kaya, yan po, nadidisappoint si Pablo, di ba? Meron siyang, may mga bagay siya nakikita na dapat ganito ginagawa ng mga kapatiran. Pero hindi niya tinitingnan yon. Siya po ay patuloy pa rin na nagre-rejoice. Sa chapter 2, iba may mga plano siya, si Pablo, pero hindi rin natutupad yung mga plano niya. Pero siya lang din mag-isa na nandun. Pero ano sabi niya doon? Siya po ay nagagalak pa din. Sa chapter 3, nawala na siya ng mga gamit, possession. Wala siyang kahit anong pag-aari. Pero ano sabi niya? Nagagalak pa rin ako. Tapos sa chapter 4, marami siyang mga sirkumstansyang nararanasan sa buhay. Kinukwento niya. Maraming mga nangyari sa kanya na mga paghihirap. Pero ano sinasabi niya? Ako pa rin ay nagagalak. 'Di ba? So, yun ang mensahe ni Pablo sa mga taga-Pilipos at maging sa atin na matututunan natin sa 4 na kabanata na 'to, hanggang chapter 4 po kasi ang Philippians, matututunan po natin
sa mga kabanatang ito na tayo ay mabibigo, 'di ba, yung mga plano natin maaaring hindi matupad, yung mga pag-aari natin ay puwedeng mawala, may mga pangyayari sa buhay natin na na talagang mahirap, ngunit kailangang hawakan natin yung kagalakan na ibinibigay ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu, 'di ba? Maging sa'kin personally, lahat 'yan nararanasan ko ngayon. Pero sabi nga dito habang pinag-aaralan nga natin itong librong ito, ay maging ako rin po ay natututo dito sa pinag-aaralan natin dahil ito po, sa'kin ngayon na ano, kasalukuyang nangyayari. Kaya nga po ano na rin, yung nag-decide na rin ako na tayo ay ano nga, ay aralin na natin 'to para lahat po tayo ay maintindihan natin. Kasi lahat po tayo may pagsubok, 'di ba? Ewan ko, sino ba sa inyo ang walang pagsubok, walang hamon na nararanasan sa buhay? Hindi ko kayo nakikita, wag na kayong magtaas ng kamay. And I hope na sa mga darating na mga linggo sa pag-aaral natin ito ay maunawaan natin na bagamat tayo ay dumaranas sa mga pagsubok, ito ay ano, yung kagalakan na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay, hindi tayo matitinag. Yung pananampalataya natin sa Diyos ay hindi po matitinag.